Pioneer. It could mean a lot of things. For us, it means being the first. Pioneers of excellence, catalysts of truth, leaders of service. We deliver news that matter, stories that connect, contents that engage. A witness to history making this 2024. We are Manila Broadcasting Company, conquering new heights and channels. More than radio. Unhealthy habits na nakasisira ng kidney. Alamin. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Ganap na hong alas 10:04 ng gabi. Stop. Sabi mo, stop. Gusto mo bang makatawid na sa kabilang buhay? Marami ka bang kasama rito? Marami sila. Sa ghost hunting and paranormal investigation, anong asahan natin this 2024? Kasalukuyan kong pinapanood yung investigasyon na ginawa ni na Shaman Tope, Lance, and also Donsky sa isang haunted place diyan sa La Union. Ay, Apo, dito La Union na po, sa Cresta del Mar. Sinasabing very haunted yung lugar po. Pero bukod tangi, yung kwarto na yon, napakabigat ng energy doon. Nanlaki yung ulo ko, kinilabutan ako. Kaya ngayon, kung sila Flashit Manila, si Donsky kasama ko nito, si Emily, tsaka si May. Nag-set up tayo ng music box doon, tsaka ng REM pack. You can offer prayers. Wala namang mawawala niya. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa paranormal investigation, tungkol sa ghost hunting. Ngayong 2024, magiging mas exciting ba yung pag-inkwentro sa mga kaluluwa, sa mga multo, sa mga espiritu, sa mga maligno at iba pa? Anong mga pagbabago na magagamit ng ating mga ghost hunter, ng ating mga paranormal investigators? Meron ba silang upgrade ng kanilang mga equipment? So meron tayong indikasyon na nagkakaroon ng mga activity ngayon dito sa lugar natin. Kasi yung K2 meter, umiilaw na nagre-react siya. Ngayon, susubukan ko ngayon gumamit ng spirit box. Okay. Para makapag-usap tayo. Sige. Bakit? Stop rin. Stop. Hindi ako nandito para makapag-away sa'yo. Nandito ako para bigyan ka ng dasal at makatawid ka na. Bilang shaman, una-una kong ginagawa, inahanda ko yung mga spiritual na gamit ko. Bago rin ako sumabak sa ghost hunting, nag-unsal muna ako ng sandasal o orasyon bilang protection ko. Base naman sa experience ko, kapag nandun na ako sa location o sa area,
ginagamit ko na yung spiritual na kapangyarihan ko para makita ko sila at makausap ko sila. Pero syempre, wala naman akong proof or patunay kung totoo o hindi sila. Pero dahil na rin sa tulong ng mga paranormal equipment, nagkakaroon ng validation o proof o patunay na nag-i-exist sila. Yun yung in-explain ni Shaman na na parang kahit siya, meron siyang gift na validate. Kasi yung iba, ang dali sabihin kasi na, may multo doon. Pero, parang there's no way of validating. Maaaring hindi siya nagsisinungaling, pero paano mo validate? Yun yung maganda sa kung meron kang equipment. Kumbaga magiging legit talaga siya. Ako, as a ghost hunter, na-amiss ako kay Shaman, no? Kasi, nung sinabi niya na yung kwarto na yan ay talagang merong entity siyang nararamdaman. Parang 101% parang ako paniniwala ako na dito ngayon Legit na legit yung ni Shaman. And tonight we will be discussing this together with mga eksperto sa ghost hunting, sa paranormal investigation. Nandiyan si Shaman Tope, si Donsky, si Lance, at maging si Jun. Alright? Walang absent. See you. Nasa DZRH TV tayo live. Kasama ko dyan si Shaman Tope at Plus Light Manila, John Script TV. Supportahan nyo kami guys. Ito be aired by DZRH News Television. Kasama natin si Donsky Gosh TV, Shaman Tope, at si John Script TV. Pag-uusapan natin for ghost hunting and syempre yung mga magagandang flashlight na rin. Ito pa yung lingkod, si Shaman Tope. Iniimbitahan ko po kayo manood ng Gabi ng Misteryo with Ray Sibayan. Pag-uusapan po natin yung mga dapat gawin, dapat dalhin, at yung kung ano ba talaga mission mo bilang isang ghost hunter. Pag-usapan din natin Pahapyaw. Teaser lang mamayang gabi tungkol sa nangyari sa Miami Mall na kung saan nagkaroon daw ng pag-landing ng mga alien pero sa pamagitan ng portal. Ayan. So that's why I'm wearing this one. Hey, hello! You're not alone. Ayan. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po! Ay, kumusta na mga kaibigan? Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide, Miami, Florida. Mamaya makikibalita rin tayo sa nangyari dyan sa Miami Mall. Mayroon daw mga sightings ng mga alien. Totoo bang may alien? Pero dito po sa Pilipinas, sabay pumasok na po tayo sa taong 2024 and of course, ngayon ay tunghayan natin ano nga ba ang asahan natin sa mga nag-explore sa mga haunted places. Kasi maraming mga balitaktakan na yung iba hindi raw legit, yung iba ay fake, yung iba ay gawa-gawa lamang. And I think it's about time na tayong lahat ay talagang papasok sa mas lehitimo, walang question na ghost exploration. At ano ba ang dapat nating paghandaan? Ano ba ang dapat nating bitbitin ng mga equipment? Yung bang mga equipment natin ngayon kailangan na mag-upgrade, and kasi umaabante naman ng panahon, di ba? Saka yun, yung bang mga ghosts ay nag-upgrade din sila para hindi sila ma-detect. Alright, let's welcome our guests tonight sa ating program, mga kababayan. Of course, unang-una dito sa ating impilan, pasagsag sa ating impilan in person. Actually, nagbalik to sa exploration. Parang dati yata nawala siya, pero ngayon nagbabalik siya kasama yung kanyang sangkaterbang mga flashlight. Saka, syempre, meron na rin siya mga camera at iba pang mga equipment for ghost hunting.
Let's welcome mga babayan si Lance of Flashlight Manila. Lance, magandang gabi sa iyo. Welcome to our program, Gabi na Misteryo. How are you, Lance? Okay naman, sir. Thanks for having us po. So far, di ba nagbabalik ka? Kasi dati, di ba nag-explore ka na rin? Opo. Kasi ano yan, sir, dati sumasama ako sa sa classmate ko, kaila Shaman Tupi. Tapos, magkaklase kayo ni Shaman? Yung kasama ni Shaman Tupi. Yung kasama ni Shaman Tupi? Sa dati ng group, classmate ko yun. So, sumasama ako sa ghost hunting. Tapos, later on, nag-decide ako na na mag-content na lang ng flashlight kasi mas na-amaze ako pag Actually, malaking bagay yung mga flashlight sa mga nag-ghost hunting, sa mga nagpa-paranormal investigation. Yes, sir. Kasi parang, especially if you're documenting yung ginagawa mo. Yes. Pag may kasing flashlight, ang pangiting na. Prone siya na magkaroon ng parang misconception. Kasi tama. So, minsan pag madilim, parang akala mo may nangyayari. Yes, Pero, akala mo yung malabong image, akala mo yun na yun. Yes, yung pala hindi. Madilim lang. Opo. Nag-struggle yung sensor ng camera pagka madilim. So, oo, di ba? Nagdi-defocus. Diba? Yes, sir. Nawawala sa tamang focusing. So yan, akala tuloy natin meron may something na po. Meron nang nagpakita. Ayun. Yes, sir. Yan, mamahalaga yan. Saka, of course, mga camera ngayon, mga 4K ng mga camera ngayon di ba? Opo. Hindi tulad dati na wala pa yatang 2K. yung pixelized pa. Yes, sir. Ayan. So, ikaw, marami kang mga bit-bit ngayon, no? Yes, sir. Oo, ayan. Mamaya, isa-isahin mo yan, sige po. Lance, ha? Sayang na di natin makakasama si Shaman ngayong gabi, at may conflict sa kanyang oras sa trabaho. Pero, of course, ating tawagan via Zoom. Ito talagang bumibigwas to sa social media, sa YouTube, at marami na siya mga followers, of course. Siyempre, binibigwasan din siya ng mga against sa kanya. Let's welcome back sa DZRH Misteryo, Donsky ng Donsky Ghost TV. Donsky, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program. Kumusta ka na? Wala ka pang audio dyan, Donsky. Ayan. Audio. Yan. Yun. Yan. Ipasok mo yung audio at magkakarinigan tayo. Ayan, okay na? Yun. Ayos. Loud and clear. Donsky, kumusta ka na? Unang-una, maraming salamat sa muling pag-invite dito sa DZRH TV. Thank you so much, Sir Ray. Ayan. You're welcome, Brother Donsky. Talagang, kumusta na ba ang ghost hunting mo for the past year, 2023? Yan, maganda yung pagpasok sa 2024 at yung 2023, nasa Mindanao tayo at pagpasok ng 2024, in-invite tayo dyan sa Maynila. Nakasama natin si Sir Lance at yung Flashlight Manila at si Shaman Tupi. Napakaganda yung exploration dyan sa Maynila. Nakasama natin sila at yun, naano natin sa pamamagitan ng mga sponsored ni Sir Lance, yung rimpad, yung mga equipment sa pag-ghost hunting. Kaya maganda yung pasok sa 2024. So blessed. Mukhang thank you. Magdadagdag ka rin ng mga equipment mo, Donsky, at na-demo ni Lance yung kanyang mga equipment sa ghost exploration. No. Alright. So far, ano ang assessment mo dun sa pag-ghost hunting mo? Una-una, siyempre, napatunayan na ba talaga natin na mayroong gumagalang mga kaluluwa sa paligid, Donsky? Ha? Sa lahat po ng mga haters ko, talagang yung mga hindi naniniwala, nung gumamit ako ng rimpad at saka yung music box, talagang doon, madali kasi sabihin na meron doon, meron ganyan dito, yung mga ghost spirits, yan. Pero dahil dun sa kagamitan natin na yun nga sponsored ni Flashlight Manila, napatutuhanan dun na meron talagang ghost, meron talagang elemento na hindi lang tayo ang namumuhay dito sa mundong to. Kaya sobrang blessed ako, sobrang tuwa ako na napansin tayo ni Flashlight Manila at
ako lang yung ano niya. Ako lang yung na-bless niya na napili na sponsoran sa ganung gamit. Kaya maraming salamat kay Sir Lance ng Pluslight Manila. Thank you. Ngayon pala todo equipment ka na pala, Donsky. Pero dati natin naman nasubaybayan ko din naman ng iyong mga exploration may mga actual na encounter ka talaga sa mga paranormal creatures lalo na diyan sa area ng Mindanao. Yes. Marami tayong mga na-encounter ditong mga ganong senaryo pero maraming hindi naniniwala, no? Ibig sabihin, kulang sila sa satisfaction ba? Ibig sabihin, pwede namang gawin 'yon, pwede namang ganun. Maraming mga doubt. Pero dito sa mga kagamitan na pinagkatiwala sa atin ng Pluslight Manila, talagang ito masasabi na 100% na wala na silang doubt dito. Ultimo yung mga buzzers na sila na basta REM pad at saka yung motion sensor, wala na. Taas kamay na sila na 100% is legit. Ayan. Lance, lagi ka nababanggit ni Donsky. Ano ba yung na-share mo na mga equipment kay Donsky? Tulad nung, pero mamahalin natin yung REM pad na yan, ha? Ginagamit yan ng mga international ghost hunters, Kasi sir, bale, yan, yung mga branded na, for example, yung REM pad, yun yung mahal. So, ang goal ko kasi is, syempre, pag Pinoy, on the budget side po tayo. So, nagrap ako ng way para ibaba yung cost niya to, para ma-afford din ng mga Parang ka pala, Parang ikaw ang tumutulong sa mga average sa mga ghost hunters para affordable. Yes, sir. Tsaka, equipment. Hindi ko siya binibenta, sir. I mean, hindi. If you want one, we can have it made for you. Pero, yun. Hindi ako nagbibenta for profit. Yun yung nililinaw ni Lance. So, kasi sobrang mahal nasa $170 isa. What? Yung REM pad, $170. Pero, nibaba natin yung cost ng less than $50 na lang siya. I think nakita ko minsan parang minodify mo yata. Nagkaroon ba ng modification or something na paano bang ginawa mo to lessen yung cost? Kasi sir, yung mga branded na yung REM pad. Ito kasi, explain ko lang muna para sa mga nanonood. Alright. Ano ang REM pad? Yes, yan. What is REM pad? Ito po yung REM pad kasi. So, ang ginagawa niya is, nagde-detect siya ng energy. So, motion sensor ba yan? Hindi, sir. Siya? Energy talaga. Huwag mo na siyang i-on. Di ko na i-on. Ang ginagawa ng REM pad kasi, nag-emit siya ng energy dito. Okay. Ngayon, pag na-break yung ini-emit niya na energy, yung continuity ng energy, matitrigger siya, mag-a-alarm yung REM pad. And then to trigger, kailangan may electric current. So parang in layman's term, pag may lumapit dito na may electric current, like tao, di ba may tayo? May electric charge yung... Mayroon tayo energy field. Yes, sir. So pag lumapit ka dito, na-break mo yung continuity nung REM pad, mag-a-alarm siya. Mag-a-alarm. So pinaniniwalaan nila na parang yung mga entities. Di ba kaya tayo gumagamit ng K2 meter or yung EMF? Yan yung K2 meter. Yes, sir, EMF. Or EMF, kaya niyang i-detect ang electromagnetic field. So yung electromagnetic field na yun din yung pwedeng mag-break ng continuity ng REM pad para mag-alarm po or mag-trigger. Ngayon, ano difference ng branded sa ginawa natin? Yung branded kasi... Mas mura yung nandiyan, yung local. Yes, sir. Yung branded kasi, siya, multidirectional. So, multidirectional. Pag liba dito siya dumaan, iilaw yung kabila. Pag sa kabila siya, pero sobrang... Yung modification mo? Hindi, ang ginawa ko, sir, na lang siya, hindi siya multidirection. Basta lumapit siya, mag-a-alarm na. Kasi negligible lang naman yung difference kasi it's a matter of like 10 inches lang. Parang ganun. So ganun ginawa natin para para mas mabilis. Inventor ka pala? Hindi naman, sir. May kaibigan tayong tech. Talaga. Pero ikaw nag-design. Nagkakaroon ba ng actually, sir? Exchange of ideas and concept. Available naman yung available naman siya online. So, ang ginawa ko lang para maganda, kinuusap ko yung kaibigan natin tech. Sabi ko sa kanya na gusto ko kamukha niya yung branded. Saka para mas Pinoy ang dating, di ba? Hindi yung stateside, ha? Yes, sir. Kasi iba yung stateside, ha? $, yun, itong Pinoy, Philippine peso yan.
Yes sir, medyo medyo affordable na siya para sa mga gusto yun nga, gusto lang medyo ma-validate yung ginagawa sa pag-ghost hunting. And that word na binanggit mo, validation of any paranormal activity. Yes sir. Malaking bagay ito to validate. Ibig sabihin with those equipment mapuprove na merong paranormal activity sa isang lugar. It's possible po sir. Kasi ang hinahanap natin kasi is anomaly eh. Yes. Parang pag merong anomaly dun sa lugar, parang something interesting, parang ganun po. So, para ma-detect natin yung anomaly, gamit tayo ng mga gadgets. Hindi ba mag-aalarm yan pag nahipan lang ng biglang bigwas lang ng hangin? Hindi naman sir. Hindi naman. Kahit object yung lumapit, basta walang electric charge, hindi yan tutunog po. So kapag hinakbangan ng mumu yan, mag-aalarm? Matitrigger siya kasi pininiwalaan nila na yung spirits daw is parang in a form of energy. So, yun yung magbe-break nung continuity nung REM pad, mag-alarm siya. And with that, ipakita nga natin RHTV yung ginawa nilang exploration dyan sa Cresta del Mar sa La Union. Panoorin muna natin to. Go ahead. Mismong video. Pag nakuha mo na RHTV, yung kanina, yung pinapakita mo kanina. Ulit tayo. Okay. Hindi mo ba nakuha yung isa pa na ipinadala kong material dyan? Itong medyo mahaba-haba kasi yun. Nasa 5 minutes yun. Anyway, so doon sa ginawa nyo sa Cresta del Mar ay talagang may na-detect doon siya, no? Yes, sir. Si Shaman Tupe. Opo. Bali, ang doon, parang for me, personally, ang doon, parang naka-amaze doon. Kasi siya may mga tao na may gift or sensitive yung sixth sense nila or tinatawag na third eye. So, minsan kasi parang pwede mo naman i-invento yun na parang mag-pretend ka na may nakikita ka. So, nangyari nakita si Shaman and may na-detect din yung mga gadget natin, yung mga tools. So, siya parang yun yung nag-validate nung nakita niya. So, maaring talaga, parang may paranormal activity dun sa, sir, dun sa Cresta del Mar. Kasi, ayoko i-confirm, dahil sabi nga nung ibang mga international ghost hunters, lahat naman to opinion lang. So, parang, for us, if it's something interesting, at least, di ba, na-document natin, parang ganun. Yes, and then, yung nangyari sa Cresta del Mar, for me, it's something interesting kasi nga po siya. Napatok na patok yung lugar, no? Yes, sir. Talagang may hauntings dyan, Opo. Ano bang mga nag-manifest dyan? Anong klaseng mga ghosts ba? Donsky, anong nakita mo dyan? Cresta del Mar? Ay, based sa sabi ni Shaman Tupe, kasi ako paranormal explorer, hindi ako paranormal expert. Si Shaman Tupe, meron siyang third eye. So, nakita niya before na pag ikot-ikot niya doon sa lugar, sa Cresta del Mar, may isang kwarto doon na talagang malakas yung entity. Ganon. At may, at the time na na kami ng yung music box, at saka yung na kami ng makipag-communicate sa kanila, meron siyang nakitang form doon, babae nakatayo doon sa mismong kwarto, doon sa may pintuan banda, sumisilip lang sa amin. So at that time, kasi pwede kasing sabihin na magpanggap lang na bukas yung third eye, no? Makakita. Kasi ako hindi ako nakakita, siya na nakikita niya. So at that time nung nakita niya, sinasabi niya sa amin na may nakita siyang naka-form doon. So doubt pa ako doon. Pero nung tumunog na yung REM pad at saka yung music box, doon ako nagulantang na 100% nagsasabi siya ng totoo. Oo. So sinabi ni doon, ang sabi ni Shaman sa akin, ghost daw yung nagpakita doon. So na-validate kasi yung binabalidate doong gamit. Kasi history ng history ng Cresta del Mar na yan, ang sabi doon sa caretaker, mayroon daw namatay nung araw, mayroong bata pa nga nalunod din sa pool. Ganun ang kwento. Oo, kaya
na-miss ako nung sinabi ni Shaman Tupi na nakita niya roon. Tapos on that time din, nag-react yung REM-pad tsaka yung music box. Nagulantang ako ron. Nagkaroon ako ng na, wow, ang taong to nagsasabi ng totoo. So 100% naniniwala ako kay Shaman Tupi na doon sa area na yon ay talagang nandun yung umiikot yung kasi yung tumutunog yung mga gamit eh. Tsaka ito pa, nung patapos na kami, biglang nagpakita yung pusa. Oo. Si Mingming. Tapos sabi ni Plastic Manila. Baka naman namamasya lang yung pusa. Tumutunog yung Oo. Nung ni-review namin yung video, paano naman tutunog? Yung music box at saka yung REM-pad, kung hindi mo lapitan talaga yan, hindi yan tutunog eh. Ang layo ng pusa. Kaya daming nagsasabi ng mga supporters natin na yung pusa ay nagkatawang pusa lang. Ganon. Ito. Parang ganon yung pero ibang element din yun. Iba din yun sa sinasabi ni Shaman Tupi na ghost. Ipakita natin to, Brother Donsky, itong ginawa ninyo dyan sa Cresta del Mar. Go ahead, RHTV. Nagkaroon ng mga activity ngayon dito sa lugar natin. Kasi yung K2 meter, umiilaw na nagre-react siya. Ngayon, susubukan ko ngayon gumamit ng spirit box. Okay. Para makapag-usap tayo. Sige. So yun guys, ang tinuturo ni Shaman, yung kwarto na daw niyan, marami siyang inikot na lugar. Yun talaga yung na yan, kwarto na yan. Yun, gumagalaw. Hey, dito ka. May kasama ba kami dito ngayon? Pwede ka ba magparamdam? Iba talaga pakiramdam ko dito sa kwarto na ito. Yan, ang bigat. May kasama ba kami dito ngayon? Ako magbamatay dito. Pwede ka makapag-usap sa amin. Pwede ka makapag-usap sa akin gamit yung spirit box. Hahayaan kong gamitin yung energy ko para magamit mo at makapag-usap ka. Ayun no. Pinakita ko doon. Sumagot ko agad. Spirit box bro. Sumagot yung spirit box. Saan? Gumanon. Nandito sa kwarto, doon sa dulo. Nakatayo siya doon, nakatingin dito. Bro, hindi ko nakita ko tumunog yung music box. Sa kwarto? May sumukot ka kasi hati attention ko dahil nakano ko sa sa tawag spirit box. Hindi tanong ko, ikaw ba yung babae na nakita ko sa kwarto? Nakita mo kanina bro, tinuro mo. Oo. Parang may anino dun sa dulo. No. Yung anino ko na nakikita ko. Naku. Ayun, yun yung part lang ho yan nung video na yan dun sa Cresta del Mar, dun sa YouTube channel ni Donsky. Pero ito yung may tinuturo si Shaman Tupi dito. Ito may binabagit pa, nagwala na talaga dito yung mga equipment. Paki-on nga uli yan, RHTV, yung nagwa... Nandun. Kwarto yung dulo na yun eh. Oo. Ikaw ba yung babae doon na nakita ko doon sa kwarto, doon sa loob, nakakatingin dito? Iba talaga ko rito sa kwarto na to? Andun lang siya sa kwarto, nasa loob. Huwag mo na, andun siya sa kwarto. Babae po? Babae. Para makita natin. Babae ba kita mo? Tatakas ako yung ginagawa natin. Ikaw ba yung babae doon sa kwarto? Alam mo bang patay ka na? Kita mo?
Huwag ka magparamdam. Tatanungin kita ulit. Alam mo bang patay ka na? Nag-rock yung music box natin. Stop. Sabi niya stop. Stop. Oo, sabi niya stop. Stop tayo. Napa-stop tayo. Bakit? Stop pa rin. Stop. Hindi ako nandito para makapag-away sa'yo. Nandito ako para bigyan ka ng dasal at makatawid ka na. Gusto mo bang makatawid na sa kabilang buhay? Stop, sabi niya stop. Ano nag-yes? Ano nag-yes? Tanong, gusto mo bang makatawid na sa kabilang buhay? Ulitin tanong, gusto mo bang makatawid na sa kabilang buhay? Sorry, bulito. Sorry. Nakita ka? Bukod sa'yo, marami ba kayo dito? Marami ka bang kasama? Marami ka bang kasama dito? Marami sila. Yun lang. Medyo may problema na si Shaman Tupi dyan. Parang nangyari niyan, parang binati na siya nung mumu. Kaya kasi may may mga spirits kasi na talagang kaya nila mag-project ng energy para saktan ka, maaari, or sa experience kasi natin kapag nasusuka ka, parang baka gustong pumasok kay Shaman Tupi yung spirit, yun ang dahilan. Pero may nakikita ako na aninag ako dun sa loob. I don't know kung saang anino yun. Kasi di ba sa investigation na ganyan, titingnan mo kung may mga object na nagke-create ng shadow. Yes, sir. Ngayon, kung wala kang makitang object, so mayroong paranormal activity. Opo. Oo. Bale, kasi yun, ang ginagawa kasi namin, kami mismo, dinedebunk namin yung sarili namin. Kasi yes. Dapat naman talaga eh. Oh, yes. Pwedeng siya, yung pareidolia tinatawag. Yes, parang yes. akala mo meron, pero we create our own, you create, your brain is creating that image. Yes, sir. So, na akala mo mayroong problema, may abnormal, may paranormal activity. Opo. So, yung shadow na nakikita nyo, posibleng, kami dyan parang dalawa kaming may separate na flashlight, tapos may headlamp ako. So, pwede abang gumagalaw ako. Oo. Hindi nag-create nung Pero parang, hindi siya gumagalaw eh. Di ba? Oo. I-review na natin, sir. O, di ba? O, yun sa dulo, ano yun? Yung shadow na yun. Ha? Wow. Tapos yun, tinuturo pa ni Shaman na meron siyang nakita doon sa area na yun, Yes, sir. Pero hindi naman natin sinasabing mumu yun. Pero yan ang dapat na inaalam ng mga ghost hunter, mga paranormal investigator. Tama yung binabanggit mo, to debunk, i-debunk mo yun eh. Opo. Bago mo ma-prove na totoo na merong paranormal activity, merong anomaly, yes, tinatawag. Ayan. So, ito yung nasukanan dito sa si Shaman Tupi. Alright, Donsky. Yes, sir. At least meron ka na idea, yung mga mas mas scientific ang approach ng ghost hunting sa paranormal investigation. Ha? Oo. Kaya ngayong pagpasok sa 2024, ito na yung gagamitin natin. Oo. Saka may nakikita pa akong ginagamit diyan yung laruan ng mga pusa. Yung parang ball, yes, di ba? Yung sensor, motion sensor ball, di ba? Na talagang kasi pag tinabig pala ng pusa, talagang gumagalaw. Paano kung walang pusa at biglang umilaw?
Pero ano siya, sir, sobrang prone niya sa contamination. Ganun ba? Apo. Kasi for example, yung bahay, kunyari, kahoy yung yung sahig. Konting konting movement lang, matitrigger yan eh. Tsaka sa hangin, sobrang po siya, sobrang mabilis ma-contaminate nung cat ball na ginagamit po. Kaya medyo bihira na po yung gumagamit ng Okay, Lance. Marami nagre-react dito. Sabi ni Hope Resurrection. True, debunk po to search and state kung paranormal po talaga. Tama naman talaga. Minsan kasi, sabi naman ni Laila, minsan kasi bigla na lang talaga hindi sinasadyang oras talaga yan. Okay, yun yung mga namamatay. Anyway, dumakot tayo sa US. Nasa ating Zoom ngayon si Norman Imperial. Actually, dapat tatanungin ko lang siya dun sa nangyari naman sa Miami Mall. Pero I think mayroon siya may share about how paano itong mga ghost hunters in the US, yung approach nila to prove na yung isang lugar ay haunted, di ba? Norman, magandang gabi sa iyo. Welcome to our program, Gabi ng Misteryo. Ay, good ho sa ating yan, mga kikinig sa DCRH, sa Misteryo. Kuya Ray. Nakita mo na yung kanina, no? Pero diyan sa US, no, ganun din, very active ang mga ghost hunters sa US and also mga paranormal investigators, hindi ba? Yeah, ganun din sila. May mga equipment na rin. Actually, mas nauna mga dito. So, kung ano yung mga dyan, hindi ko lang sila napapanood kung gaano yung, alam mo na, yung intuition versus scientific inclination nila. Kasi sa atin, more on intuition tayo sa Pinas eh. Yung mga medyo makaluma eh. Dito, scientific, masyado silang dependent sa infrared reading, motion sensor reading, mga ganun na bagay. So, I think busy kasi ako ako eh. Mag-inaw kasi nagme-medyas ako eh, kaya hindi ko na napanood yung video. Pasensya na. Okay na. Pero, pero, yung, as I said, masyado silang scientific. So, I think, yung insight na nakuha ko kila Kuya Donsky, tsaka doon sa isa pa na kay Kuya Shaman eh. Very insightful yun eh, kasi may iba silang, na in-insight na ibang perspective nung nung phenomena. So, mas may natutunan ako bago dyan. Pero yun nga, sabi mo nga, pero in fairness naman sa ating mga ghost hunters dito sa Pilipinas, nag-evolve na sila. Awakened na gumagamit na rin ng mga equipment to prove kung merong paranormal activity sa isang lugar. Yeah, which is maganda talaga yun kasi we have to, makabago sa makabagong panahon. We need very high cutting edge new edge equipment na sinasabi. So talagang big advantage talaga sa atin, big jumps. So napakaganda talaga. Kung kumbaga yung mga old school na mga perspective natin dati, yung may nakikita tayo mga third eye sila, Ed Kaliwa, old school na sila nang nakakaramdam, nakakita. Nasisense natin, mayroon na rin tayong background doon sa camera, other motion detector equipment. Yun. Now, siguro papiyawanan na rin natin to. Total, nandito na, pinapakita na sa screen natin yung nangyari dyan sa Miami Mall. Recently, this happened January 1, bigla raw nagdatingan yung mga pulis, ang katerbang mga pulis sa Miami at pinuntahan yung Miami Mall na yan. Ang report, di ba, I think aware ka doon, ang report dyan meron daw kaguluhan at may putukan kasi New Year di ba? Sinasabi may mga teenager na nanggugulo raw, pero aside from that, meron palang ibang nangyayari sa loob. Ano yung feedback na nakuha mo dyan sa US, Norman? Ang sabi nila kasi portal daw kasi malalabo yung mga footage din Ang sabi lang daw, napakahiganting promotion lang daw ng mall para, ewan ko, bagong bukas ata yung mall na yan para makapanghatak ng mga tao. Yung sinabi niyang, the moment na sinabi ng portal, may possibility. Kasi, alam mo, yung nangyayari ngayon sa planet natin, kasi may pinag-aaralan ako, mamesasend ko sa yung fight about the frequency barrier. It's about,
alam mo, yung lifting of the veil in between worlds or lifting of the veil between realms. Kumbaga, yung magbi-bleeds, yung kung ano nakikita natin, for example, sa 4th dimension or 5th dimension or the higher dimension na hindi natin usually nakikita ng physical eye natin, makikita lang natin third eye, magbi-bleed down na into our physical realm. Makikita na natin yung mga manifestations, portal. Yun yung sinasabi ng yung mga iti kasi na parang yung veil ng frequency barrier, nililift na. Kaya hindi lang kumbaga, hindi lang sa mga Gaussian at mga iti, iba-ibang aspeto pa ng ng planet Earth, mainly lindol, seismic activity. Yun yung yung ipaliwanag ko na sa inyo yung sukol sa basic ng frequency barrier na nandun sa Ra Research Society nung founder namin si Wesley Bateman. It's about seismic yung continental drift phenomena. Ang sinasabi doon sa data na yun, hindi pangkaraniwan sa planet magkaroon ng continental drift phenomena kasi ang ibig sabihin nun, yung molten core natin unstable, nagbabibrate. Dapat yung continent natin na hundreds of million years old na Pangea, alam niyo, di ba, supercontinent, single continent, supercontinent ng planet Earth, dapat hindi na gumagalaw yun. Nung nagyari yung isang event na nag-change yung kita na tawag ng mga 18 na fall from paradise natin ng humanity, nagsimula na mag-break out yung continents into 7 different subcontinents na alam natin ngayon. Pero usually, ang normal lang dapat sa Earth, yung supercontinent Pangea. Pero dahil sumabog yung isang planetang yon, pagitan ng Mars at Jupiter, kagagawa nitong mga super high-tech na equipment, na structure, superstructure nitong mga ET do sa Egypt. Ayun, sumabog siya, nag-feedback siya. Kumbaga ang analogy niya parang tayo para daw tayo naka-expose yung tenga natin sa microphone feedback. Alam niyo pag yung tinutok mo yung microphone sa speaker, di ba, nagpi-feedback, ang lakas-lakas ang ingay-ingay na sa tenga. Yun, constantly tayo subjected doon sa ganung uri ng feedback ng frequency na masakit sa tenga. Masakit para sa mga ET, yung mga go ahead please. So yung binabanggit mo, possible na nagkaroon ng meron talagang sighting yan sa Miami Mall. Pang glitch in the matrix, kumbaga. Kasi yan ay pinag-uusapan pa hanggang ngayon at nagpupunta dyan mga ghost hunter at talagang gamit din nila yung mga gamit din sa Pilipinas. May REM pad, may EMF, and nakikipag-communicate sila using spirit box and also yung mga mga apps sa phone to communicate with the spirits. And may mga nasasagap sila mga sagot, mga voices. Yun ang nangyayari ngayon. So, yan pa rin naabangan natin dyan sa US. Pero going back here sa Pilipinas, thank you Norman, babalikan ko ulit kita. Lance, bakit mahalaga ang flashlight? Sa binabanggit mo nga kanina, kasi kung hindi maganda yung ilaw, kapag tinutok mo yung isang madilim na lugar, sobrang dilim. And nagkikreate ng mga images na akala mo mayroong activity. So sir, sobrang basic lang naman. Parang in darkness, light is everything. So, parang di ba? Tama. Pag sobrang dilim, magsindi ka lang ng ilaw, mayroon ng liwanag. Yes, parang ganun. Tsaka marami rin pong klaseng flashlight. So, especially if you're into documentation, yung mga flashlight na parang sabog yung niya, mas maganda siya ipang document. Parang iba't ibang klase. So, ganun siya ka-importante. Kasi sir, din nga, pag gusto mo na maganda yung video mo, sharp, tapos yung detail, kita yung detail, kailangan kailangan malakas, and then siya, tawag din yung wide yung or alam mo, meron lang akong meron lang akong napatunayan dyan. Kasi may time na nagpunta ako sa La Union, nag-drive ako, di ba? So, along the highway, MacArthur Highway, dire-diretso hanggang La Union, I don't know kung na-experience nyo yun. Maganda kasing kalsada dyan, di ba? Ang driving niya mga early in the morning. So, may time, bigla akong may napansin sa gilid na babaeng nakatayo. Babae talaga, kitang-kita mo talaga, babae nakatayo sa gilid. Maputi, nakaputi. Di ba? Sabi ko dun sa anak ko, katabi ko, malalaman natin yung kung totoong tao hindi. Yan. Kasi may time, gumagana naman talaga ang third eye. Aba, yung ginawa ko,
Kasi naka-headlight ka, di ba? Iba-bright mo yung headlight mo. Abay, tumagos. Nawala. Nawala yung babae na nakatayo. Parang translucent lang yun. Yes, image. Translucent. Ibig sabihin, tumatagos talaga pag sobrang liwanag yung ilaw. Yes, sir. So, hindi siya nagkikreate ng shadow. Dapat. Opo. Yes, di ba? Kasi nagkikreate lang ng shadow pag mayroong object. Opo, or pag kunyari fake yung... Pero there are ghosts. Ito, na-experience ko rin, yung biglang mag-a-appear na shadow sa wall. Wala ka namang daladalang ilaw. Opo. Di ba? To project yung light dun sa wall. Pero may nag-appear na shadow, and that shadow is moving. Shadow figure, yes, sir. It's moving kasi alam mo na pag medyo kabataan, medyo i-dare mo yung sarili mo. Totoo bang mayroong multo rito? Kung totoo may multo rito, magpakita kayo. Ayun, napakita. Biglang lapit yung shadow, dun sa wall. So, yun, hindi naman lahat ay shadow yung ghost. So, depende pa rin sa sitwasyon, di ba? Yes, sir. Siyempre, maraming form yung sir, yung ghost. Parang sabi nga nung iba, may sorry natawa kasi minalala akong vlogger. Pero sir, marami naman siyang form. So, it could be parang silhouette lang. Yes. Tapos minsan parang akala mo kasama natin siya. Akala mo physical pa yung iba. Yes, sir. Diba? Opo. So, ang mahirap dun kasi is paano mo siya parang ipoprove or parang how do you separate yung yung ghost yes. from dun sa physical reality, no? Yes, sir. Yun yung challenge po dun. And ang hirap niyang pag-usapan na topic kasi maraming parang... I think depende yan sa kung ano yung activity sa lugar. Si Donsky, marami na rin mga na-encounter na ganyan. Donsky, marami ka nang naninong na-encounter, di ba? Yes, sir. Dito sa Mindanao, marami na talaga. But nung mga nakaraan, 2023, unlike ngayon 2024, may mga gamit na tayo. At yung mga 2023, mga exploration natin na may mga na-encounter tayo. At maraming mga haters na nagsasabi sa atin na yun ay fake. No, at yung mga gamit kasi natin noon, gumagamit tayo ng yung cut bull sensor. At maraming nagsasabi na pwedeng pagalawin. Sabi nga ni Sir Bulans na pag kahoy yung nagkakaroon siya ng movement, iilaw talaga yon. At yung dinidebunk nila yung ghost tube, yung sa apps, doubt sila ron kasi naka-program lang daw yun. No? So thankful tayo na pinagkalooban tayo ni Flashlight Manila ng REM pad at saka yung motion sensor. Ito naman ay narinig na natin sa mga haters natin na itong gagamitin natin yung mga REM pad at saka yung motion sensor, ito yung mga ginagamit sa mga international ghost hunter na wala na silang doubt doon. Hoping tayo na this 2024, ito na yung gagamitin natin. Hoping din tayo na wala na silang mga doubt dyan at mga hate. Pero ito, thank you so much. Ito ang direktang tanong ko, Donsky. I don't know kung ginagawa rin to ng ibang mga ghost hunter. Pasensya pero siguro direktamente na natin itanong sa kanila. And based na rin, may mga nakasama rin si Donsky. May time ba na ang isang para lang makapag-create ng vlog scripted yung yung ghost hunting? Lilinawin ko lang, hindi lang dito ginagawa sa Pinas yan, makita natin sa Thailand, sa ibang mga lugar, at marami din ang mga gumagawa ng fake. Aminado tayo dyan na gumagawa ng fake. Like for example, mag-script, doon ka, dito ka, ganun-ganon. Dinidibang ko na yan nung araw, nagla-live pa ako na yung mga ganung mga senaryo. Ngayon naman, lumalantad naman din sila na yung mga nila na huhuli na rin. At yun, nagpakatotoo na rin sila sa kung ano mang meron ginagawa nilang exploration. Pero ako, walang problema sa akin yan na siguro ang maisasuggest ko lang kapag mayroong ganung vlog, ilagay na lang nila na scripted po ito.
Di ba? Di ba? Mas malinaw yung Lance, di ba? For entertainment. For entertainment, yes. So, for entertainment. Wala namang sasama ang loob sa'yo doon, di ba? Kapag ganon. Siguro, well, I think iba-ibang mga style na rin ang ginagawa para kahit ba magkaroon ng maraming views sa social media. Pero I think it's about time na tama yun na binabanggit natin, Sir Lance, magpakatotoo na tayo. Di ba? Yes, sir. Oo. Maging legitimate na ghost hunter and paranormal investigator. Norman, dyan ba sa US nangyayari din ba yun? Yung mga scripted na mga ghost hunting activity dyan? Alam mo, di ako kasi ganun naman doon sa mga ghost hunting nila eh. Pero malamang may bahid naman kasi, may veil of, may thread of legitimacy naman doon sa mga ginagawa nila na So, masasabi ko legit na sincere talaga na hindi lang basta scripted na. Madami kasi dito sa southern states na, alam mo na, mga haunted houses, yung mga during the slavery period, yung US, black African trafficking days, yung colonial days, mga 1700s. Madami doon sa southern states. So, pero ako, meron akong experience sa astral traveling naman. During the years of 2009 to 2013, nakita ko talaga sila, naka-blindfold ako. Mga dark entity talaga pang Black Room Society. I can share them to you. Isang kind of like a whole another story. So, but yeah, definitely I can, those are legit in my own. Yung binabanggit mo, mga spirits ba to o tao? Spirits sa kasi nakita ko sa astral na dito may pamilya sa amin, 7 members family, tapos naka-black robe. So kung rito kasi ay intense din yung dyan mga ghosts, ghost activity dito sa US. Same also sa Pilipinas based on my personal observation and I can test that. You can, we can discuss about it. Pero pwede natin pag-usapan yun. May ilan din akong nakita dyan sa mga US, mga American and mga European paranormal investigators na may natukoy din silang tinatawag nilang shadow people, shadow people, talagang anino lang sila ng mga spirits na biglang lumilitaw. Pero for them, ito daw ay parang extraterrestrial origin naman or some other dimensions ang pinanggalingan. Yeah, yun ang sinasabi nila kasi nagpa-pop off lang daw out of the wall So parang nagmamaterialize, naging either gray or sometimes parang mukhang reptilian So but definitely, that is a positive phenomena dito na babasa ko. Kaya lang, hindi ko lang nababasa in detail, but and there is another one. Minsan, it's more linked to to abduction phenomena, tsaka sleep paralysis, kumbaga. Kasi sleep paralysis, yun na yun, astral projection, that's a precursor to astral projection But kaya naniniwala na sila dito. And there's another one, yung tinatawag na ng mga shapeshifters. Yun, isa pa yun. Yung sa yung sa Skinwalker Ranch, yun sa mga, kasi it's another haven na naman ng ET activity do sa sa may Utah ata yun. May isa lang buong series na dedicated there, whole season na kung ewan ko ilang episode, 13 episodes ata o 9 episodes, hindi ko lang napanood, but sinusubaybayan ko yun shadow people and yung isa pa na yung shapeshifter. Yes. Kasi dito sa Pilipinas meron din mga dito meron din mga shapeshifter, pero ang banggit nila dito mga shapeshifter, mga aswang. Yung sa Pilipinas. Yung aswang tama ka. Nakikinig ko Kuya Ray. Yung nakikinig kong higanting aso, higanting kalabaw, na yung aswang daw yun pag nakakita ka na doon, sabi ng mama ko doon sa probinsya sa Bicol madami social experience doon so nakikinig lang mga kwento niya yun ang mga namin. Norman, salamat sa iyo maraming salamat sa ibinigay mo sa amin ng mga information from US. Thank you so much, Norman. You're welcome. Salamat. Tsaka anytime din. Thank you din sa pag-alam to guest in your program. Anytime in the future, we can discuss. Next episode natin, pag-usapan uli natin nangyari dyan sa Miami Mall. Salamat, Norman. Thank you so much. Okay, welcome. Have a good night. Have a good night and good day dyan sa US. Si Donsky, speaking of shapeshifter, mga aswang, ikaw ba yung naka-encounter na aswang, Donsky? Dyan sa Mindanao? Oo, sir. Ganito.
hindi lang ako, nung bata pa ako, nakwento na rin ng mga magulang ko to, pati yung mama ko, tatay ko, naka-encounter na rin ng mga aswang. Alam, naririnig ba? Oh yes, dinig. At pati na rin ako, naka-encounter na rin ako ng aswang. So, yung mga ganong senaryo, yung sinasabi nila na fake naman yun, dito talaga sa Mindanao, meron talagang aswang, no? Di, pasintabi lang sa ibang mga nagbablog about aswang, nasa knowledge na nila yun kung anong expectation na sa exploration na yun. But dito talaga sa atin, sa realidad, meron talagang aswang. Ano to? Harapan to, Donsky? Nakita mo harapan? Yeah, ang aswang kasi, pag malalaman mo siyang aswang, yung hindi siya makatitig ng diretso sa'yo. Okay. Pag in case na ma-encounter mo siya, hindi siya nakatitig siya ng diretso sa'yo kasi baliktad yung paningin niya sa'yo. Ayaw niyang tumitig ka sa kanya, ayaw niyang makita yung mata na nakabaliktad. Kaya ganun yung senaryo. Alright. At yung tatay ko nung araw, sa kwento niya, narinig talaga niya yung nag-uusap yung nanay at saka tatay, o nanay at saka anak, na nag-uusap sila na sabi ng nanay, babalikan mo pa ba yon? Sabi nung anak, oo, mamayang gabi. Sabi nung nanay, mag-ingat ka. Kumusta pala yun sila? Sabi nung anak, may sakit pero babalikan daw niya. So bigla naman siyang sumulpot si tatay kasi daanan yung nag-uusap sila, may mga kugon, mayabong na kugon. Nung napadaan si tatay, nagulantang sila yung mag-ina. Oo. Tapos pinaniniwalaan din yung mag-ina na yon na aswang yung dalawa na yon. Ayan. So, mapapatunayan uli yan sa mga susunod mong mga ghost hunting activity, Donsky, dyan sa Mindanao, using itong mga equipment na na-share din ni Lance. Oo. Salamat, Donsky. At may isingit lang ako. Yes. Maraming nagre-request sa akin na talagang yung kilalang lugar na may maraming mga aswang daw, yung sa Capiz. So, inaantay lang natin, lahat ng mga manonood ng mga viewers ko dyan, inaantay lang natin yung tamang panahon na kinukunta ko yung sa Capiz kung meron tayong pag-anuhan doon. Pupuntahan ko yun ng solo exploration, kaya abangan nyo. Maraming salamat. Ayan. Salamat, Donsky, and good luck ulit sa mga exploration mo. Salamat. Maraming salamat, sir. Thank you so much. Thank you so much. Ayan. Si Lance, ano pang message mo rito para sa ating mga bayan? Meron ka bang spirit box dyan na nagawa rin? Hindi, spirit box, hindi ko nadala. Kasi, hindi mo nadala? Opo, inisip ko medyo maingi kasi siya pag yung ginamit natin, sir. Marami rin kasi mga lumalabas na rin sa internet ito. May nakita ako rito, ang mga app naman to, Opo. Yung ibang ginagamit, necrophonic ba yan? Yes, sir. Di ba yun din ang nagamit nyo na ba sa exploration yan? Ako, sir, personally, hindi ako gumagamit nung necrophonic app. Bakit? Or even yung mga ghost tube. Kasi medyo hindi ako naniniwala. Ganoon. So meron kang doon, meron kang doubt. Opo, pre-recorded kasi yung pre-recorded yung mga nakalagay doon. Unlike pag yung ginamit mo is spirit box, parang series of frequency, di ba? Yung sa AM/FM na May sarili ba siyang may sariling motherboard yan, yung spirit box? Spirit box is just normal siya na AM/FM radio. Ang difference lang na is kaya niya i-sweep yung mga frequency ng automatic.